Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam ba ninyo na ngayon yung araw na create ng Lord para tayo ay mag-rejoice at magpuri sa Kanya? Sunday kasi ngayon. Kaya handa natin ating mga puso at ialay natin ang oras natin ngayon para sa Panginoon. Tumayo po tayo sa pagbasa ng awit 136 from verse 1 to 9. At sama-sama po nating basahin yung nakalagay sa ating program. Magpasalamat kayo sa Panginoon dahil siya ay mabuti. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Magpasalamat kayo sa Kanya na Diyos ng mga Diyos. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Magpasalamat kayo sa Panginoon ng mga Panginoon. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya lang ang gumagawa ng kahangang-hangang mga himala. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Sa pamamagitan ng kanyang karunungan, ginawa niya ang kalangitan. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Inilatag niya ang lupa sa ibabaw ng tubig. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Ginawa niya ang araw at ang buwan. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Ginawa niya ang araw upang magbigay liwanag kung araw. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Ginawa niya ang buwan at ang mga bituin upang magbigay liwanag kung gabi. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Salamat sa salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat sa iyong presensya sa aming kalagitnaan ngayon. Naniniwala po kaming kasama ka namin at ang balak mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin ay pagpalain. Hindi lamang po spiritually ng iyong mga salita, kahit na po sa ibang mga pangangailangan namin na iyo pong nababatid. Ngayong pong umaga, lumalapit po kami sa iyo, nagpapakumbaba, nagpapasiyasat ng aming puso, ng aming buhay. Kaya mo po, Panginoon, na maging humingi po kami ng tawad sa iyo sa mga pagkukulang at mga kasalanan ginawa namin laban sa iyo at laban sa aming kapwa. Hugasan niyo po kami ng banal na dugo ni Jesus. At ngayon, Panginoon, bigyan po niyo kami ng confidence, ng boldness to come before your presence where we can find you, our ever-present help in time of our need. Thank you, Lord, for your unconditional love. Thank you, God, for being faithful to us, though sometimes we are not. Thank you, God, that your blessing ay nag-uumapaw sa aming buhay, Panginoon. Kailanman, walang makakahadlang, sino man, anuman, upang kami ay yung pagpalain ng lubusan, upang maranasan namin ang pangako mong ikaw ay pumarito sa amin, upang kami ay magkaroon ng buhay, at buhay na masagana. Salamat po, O Diyos, na ikaw na nangangako sa amin ay tapat. Gagawin mo, ipupulfill mo, Lord, lahat ng promises mo sa amin. Salamat po, O Diyos, sa pangalan mo. Ito po ang aming panalangin, Jesus. Amen. Good morning, church. Today we gather not simply as individuals, but as a united voice, ready to lift our hearts and hands to our God, the King of Kings. Now, let's sing of His greatness and His majesty. Holy is the Lord. We stand and lift up our hands, for the joy of the Lord is our strength. We bow down and worship Him now. How great, how awesome is He, and together we sing. Holy is the Lord, God Almighty, and the earth is filled with His glory. Holy is the Lord, God Almighty.
The earth is filled with His glory. The earth is filled with His glory. We stand and lift up our hands, for the joy of the Lord is our strength. We bow down and worship Him now. How great, how awesome is He, and together we sing, and everyone sing, holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord God Almighty. And the earth is filled with His glory. The earth is filled with His glory. Yeah, it's rising up all around. It's the anthem of the Lord's renown. It's rising up all around. It's the anthem of the Lord's renown. Together we sing, and everyone sing, holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. The earth is filled with His glory. The earth is filled with His glory. Holy, holy is the Lord Almighty. Holy, holy. Holy, holy is the Lord Almighty. Holy, holy. Holy, holy is the Lord Almighty. Holy, holy. Amen. Palakpakan po natin ating. Let's continue to sing, shout to the Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship
Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang pinagkaloob mo sa amin. Sa muli po ay makakapagpuri kami. Maipapaabot namin ngayong umaga, Panginoon, sa inyo ang aming pagmamahal. Ngayon din, O Diyos, ang aming pagdakila sa mga bagay na patuloy mong pinapahayag sa amin, mga bagay na iyong idinudulog sa amin, pinagkakaloob, at patuloy mo rin kaming binibiyayaan, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkilos. Maraming salamat po. Purihin ka, O Diyos, dakilain ang iyong pangalan. Linisin mo rin kami, Panginoon, sa umagang ito. Paglapit namin sa iyo, maging handa ang aming puso't isip, kaluluwa, na maging tama, maging akma. Magkaroon kami, Panginoon, ng tamang motibasyon sa paglapit sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon. Linisin mo po ang aming puso. At dalangin namin, Panginoon, na maging maayos ang aming unawa sa mga salitang aming pag-aaralan ngayong umaga. Patuloy ko pong nilalapit sa iyo ang dakong ito na aming ginagamit. Patuloy mo rin pong biyayaan, Panginoon, ang nagmamanage ng may-ari at ang may-ari ng dakong ito, ang Faith Christian School, O God. Sa iyo namin idinudulog ang pamunahang ito para lang naglalayon din, Panginoon, na dalhin ang mga kabataan sa iyong paanan at sa iyong kaligtasan, Panginoon. Idinudulog ko po lahat ng mga pangangailangan ng paaralan at kanilang mga estudyante ay magkaroon, Panginoon, ng pagkakaayos at maging ang mga nagtuturo, mga guro. Gayon din, Lord, dalangin ko ang kanilang mga kalusugan. Dalangin ko rin, Lord, ang kanilang mga pangangatawan sa kanilang pangalaga sa mga bata nag-aaral dito. At salamat din po, Panginoon, at kami hinayaan mo na magkaroon muli ng panibagong araw na kami po ay magkatipon-tipon, magsama-sama ngayong umaga. Purihin ka po sa paaralan na ito, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa amin. Dalangan naman namin, Panginoon, ang aming mga manggagawa, ang mga pastor ng Lifefield Church. Lahat po ng aming manggagawa, kapanguna rin po ni Pastor Vince, Pastor Sunny, Pastor Jomel, Pastor Raymond. At kasama na rin po yung mga elders, Lord, ng si Brother Ray, Brother Manny. Dalangin ko patuloy ang iyong paggabay sa kanila. Ano man ang kanila ring mga pagsubok na pinagdadaanan, samahan mo sila, O Diyos, na magampanan nila ng tama ang mga bagay na inatang mo sa kanilang balikat. Payapain mo po ang kanilang mga puso't isip sa mga bagay na minsan na hindi nila kayang dalhin. Tulungan mo sila, O Diyos, at paunlarin mo po ang kanilang spiritual na buhay. At dalangin ko, Panginoon, ang kanilang pagiging tapat sa iyong salita na magpatuloy, O Diyos. Gayun din po, dalangin ko rin ang aming mga kapatid na mayroong mga karamdaman sa mga kasalukuyang ito. Sinasama mo namin sa iyo, O Diyos, ang kanilang mga sitwasyon. Inyo pong tulungan, palakasin, at makatulong, Panginoon, maging ang mga tabletas, mga iniinom nilang gamot. Karooban mo sila ng kapahingahan din, Panginoon, kalakasan, dagdag na kalakasan, at pagtitiwala sa iyong dakilang pangalan, na ikaw ang tunay na nakakapagpagaling at manggagamot, O Diyos. Sinasama ko rin po, Panginoon, maging ang gawain namin sa dakong ito ng Kainta, yung aming pong upcoming event. Dalangin ko, Panginoon, na sa tulong ninyo, magkabuklod-buklod kami at maabot po namin ang mga pamilyang hindi nakakadalo sa simbahan. At yun ang aming panalangin, na makasama sila, mahikayat namin sila na sama-sama kaming sumamba sa iyo tuwing araw ng pagsamba, Panginoon. At maging maayos ang kanilang pamumuhay, ang kanilang paglakad. Dalangin ko, Panginoon, na mahikayat din namin sila na maging mas malalim sa pananampalataya. At yung pong unang bahay na aming sisimula ng gawain kila Sister Karen, inihiling ko na kayo ang umausap, Panginoon, sa puso ng bawat isa na magsisipagdalo
sa gawain ito sa huling linggo, Panginoon, ng Enero ng buwang ito. Tulungan mo rin po si Sister Karen bilang sila yung pinaka-host dun sa bahay na mahikayat niya lahat ng kaniyang mga kamag-anak sa tahanang iyon at dalangin ko rin, Lord, kung ano man ang kanilang mga kalagayan, problema, sinasama ko rin sa panlangin kanilang mga karamdaman, maging ang kanilang mga pangangailangan din sa spiritual. Maging pong aming upcoming din na home Bible study ay pangunahan mo rin, Panginoon, kung saan kami magsisimula. At idinudulog ko sa iyo na sana hindi lang yung miyembro namin ang aming maabot, maging mga ibang mga naninirahan dito sa villages ay amin pong mapuntahan at mabahaginan din ang iyong dakilang salita, O Diyos. Dalangin ko rin ang iba pang gawain ng aming mga kapatid sa Bulacan, si Pastor Jomer at saka si Pastor Raymond, si Pastor Sunny. Pangunahan mo po yung mga gawain nila doon. Kayo ang kumausap din sa puso ng mga taong kanilang pinupuntahan. Dalangin ko, Panginoon, na magpatuloy ang kanilang paglakas, paglago, at pananalig sa iyong dakilang pangalan, O Diyos. Pagbayuhin mo po na maabot din nila yung mga taong dapat na maabot, Panginoon, mga hindi pa naniniwala sa iyo. Samahan mo po sila. Inaadalangin ko rin, Lord, maging ang kanilang mga pangailangan po ng mga sambahan namin, mga iglesia sa financial. We pray, O God, for financial support. And we pray din, Lord, for provision mo sa lahat din po ng pangailangan namin, materially and spiritually, Lord. Samahan mo rin kami ngayong umaga na maunawaan naming mabuti ang bansahing ibabahagi ni Brother Ray. Pangunahan po si Brother Ray, mangusap ka sa puso ng bawat isa na ang mensaheng ito ay tumimo sa amin, matatak sa puso namin, na ikaw, O Diyos, ang dapat naming sundin, magkaroon kami ng tamang pag-uugali. Dalangin ko rin patuloy ang aming bansa. Marami pa rin mga kaguluhan, marami pa rin corruption. But still, Lord, we are trusting sa mga liderato namin mula sa aming Pangulo. Dalangin po natin, mahipo sila, ang mga puso nila, masilawan ng liwanag ng iyong salita, ng iyong kapangyarihan. At minsan ay lumapit sila sa iyo, kumilala rin sila sa iyo, na Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala kami, Panginoon, ito lang ang tanging solusyon sa pagkakaroon ng totoong pagbabago sa buhay ng isang tao. Maraming salamat po ngayong umaga. Ihanda mo po aming puso sa pakikinig ng iyong mensahe at maging sa aming pong iba pang gagawin ngayon sa aming fellowship. We pray everything in Christ's name. Amen. Tayo po ay dadako sa pasasalamat sa magitan ng pagkakaloob. Mababasa po natin sa 2 Korinto chapter 9, verse 7 to 8. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nanghihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwin. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Pangyarihan Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. We pray, O Lord, to humble us as we come before you, Lord. We pray, O Lord, na iyong mercy ay magpatuloy sa aming buhay, Panginoon. Yung grace, Panginoon, ay patuloy namin pinapasalamatan sa araw-araw, Panginoon. Sa umagang ito, Diyos, kamay tinadakila namin, Panginoon. Ina-acknowledge namin ang iyong pagiging Diyos, yung pagiging makapangyarihan, Panginoon. At alam po namin na ikaw ang nagkukontrol, Panginoon, sa buhay namin. Sa umagang ito, dalangin din namin, O Diyos, na magpasasalamat sa buong linggo na nakaraan, Panginoon. At gayon din po lahat ng mga provisions na pinagkaloob mo sa amin, yung patuloy na blessing, Panginoon. Maging sa health, higit sa lahat yung aming spiritual blessings na tatanggap sa inyo.
Sa umagang ito, O Diyos, tinataas namin yung mga kaloob namin. Alam po namin ito rin ay galing sa inyo. Ngunit pinabalik namin ito na may pasasalamat sa inyo ngayon sa umagang ito. Lahat ng tinalangin namin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Life Gift Church, it's giving. Because of what the Lord has done for us, give Magandang umaga po sa ating lahat. Dapat ngayong araw ay guest natin si Sister Ebot. At nakahanda siyang pumunta dito. Bigla na lang nagkaroon siya ng yung kumari niya. May sakit yung asawa. Palis na kasi siya bukas. Kulang na yung panahon para makapunta siya dito. Pero pinapaabot niya sa bawat isa yung kanyang pagka-miss sa bawat isa sa inyo. Gusto niya kayong makita. Kaya lang, medyo may mga ibang sitwasyon na nangyari, kaya hindi po natin siya makasama ngayon. So, yung mga nasabihan ni Sen na nandito si Sister E ngayon, ay medyo wala po siya. Ayun. Alam po natin na ang Life Field ngayong taong ito, 2024, ay magsisimula tayong gampanan at seryoso nating tatalakayin yung patungkol dun sa topic na evangelism, yung pag-share ng gospel. Kaninang umaga si Sen pagkagising, may kino-coach siya sa akin, sabi niya, alam mo ba Ray, evangelism is like a beggar telling another beggar where to find bread. Yung share ni Sen kanina. Kaya sinabi ko lang para at least malakas ako sa kanya. Sabi ko yung quote niya. Pero it's more than bread that we're talking about when we speak about evangelism. It is life now. Then after this life, eternal life. Seryosong bagay at ako ay papasalamat sa Panginoon. Isang masarap na pribileyo na maging kabahagi dito sa gawaing malinaw na tinagubili ng Panginoon. Na bawat isang totoong Kristiyano dapat ginagawa. Ibabahagi mo yung mabuting balita. Napakalinaw po. Na ito ang dapat maging bahagi sa ating pagiging Kristiyano, gawain ng isang Kristiyano. Looking back, ako'y nagpapasalamat dun sa taong nag-share sa akin. Medyo may kasamang sarcasm, hindi niya alam na born again ako dahil sa sharing niya. Kasi ang evangelism, it's really a work of God. Sa Espiritu ng Diyos na kikilos sa ating mga puso upang dalhin ang liwanag na paraanan niya ng kaligtasan. Papasalamat ako dun sa ganun tao. At isang araw, papanik tayo lahat sa langit. At isa sa mga hanapin ko siya para sabihin, thank you for sharing life to me. Gusto niyo ba isang araw, pagpunta natin sa langit, lahat naman tayo, mamatay di ba? Una-una lang. Si Sister Babes, biniro ko nung ni Nainay sabi niya, I'll miss you, Nay. See you soon. Sabi niya, hindi. So, lahat naman tayo Pero, looking forward, pag dumating yung panahon na yon, somebody would come up to us and say, thank you for sharing life to me. Ilang taon na tayong Kristiyano? May nabahagi na ba tayo ng salita ng Diyos? Na i-share na ba natin yung mabuting balita sa kanila? May panahon pa. Huwag tayong manimdim kung hindi natin nagawa nun yun. Eto, binibigyan tayo ng Panginoon ng pangalawang pagkakataon para maging kabahagi dito sa isang napaka-noble task.
Napaka-honorable na gawain ng pagbabahagi. Malungkot lang, hindi masyadong siniseryoso ng maraming mga mananampalataya. Pero sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, ngayong taong ito, 2024, magampanan natin sama-sama ang gawain ng pagbabahagi ng mabuting balita sa iba. Kaya umpisahan natin to sa pamilya ng mga santos. And we're praying that God would reach out to them. Yung talata po natin ngayong umaga, makikita natin na ang Panginoon pumili ng 27 sa Lucas chapter, Luke chapter 10. Uy, hulog, sorry. Wala. Sa Luke chapter 10 to. Pero yung Luke chapter 9, makikita natin yung Panginoon pumili ng 12. Ibig sabihin, talagang bahagi ng kalooban ng Panginoon yung pagpili para maging kabahagi dito sa gawain ng pagliligtas. At alam naman natin, bago pumanik sa langit ang Panginoon, nagtagubilin siya. Hindi lang sa 12, hindi lang sa 72, hindi lang dun sa 120, dun sa Book of Acts, hindi lang dun sa mga 5,000 na na born again nung nangaral si Pedro, kundi sabing ganun dun sa Book of Acts, lahat ng mananampalataya, saan man sila dinala, dala-dala nila yung sa kanilang buhay, yung mensahe ng kaligtasan. At ganun din dapat tayo. Tayo dapat ay nagdadala din ng mensahe ng kaligtasan sa ibang tao. Sabi nga ni Bernice dun sa kanta niya last week, people need the Lord. People need the Lord. Yung sa talatang babasahin natin dito, makikita natin na merong 4 na katangian. Dapat bawat isa sa atin na taglay upang maging epektibo tayo sa gawain ng paghatid ng mabuting balita sa kapwa. Familiar po sa atin itong talatang ito. Kasi ito yung talata na binigay ng Panginoon sa atin nung tinatag niya ang Lifefield Church. At magandang balikan ngayong umaga, parang maging madiin sa bawat isa sa atin ang mensahe na bawat isa sa atin kasama sa mahalagang gawain ng paghahatid ng mabuting balita sa kapwa. At dito makikita natin ang mga katangian na dapat meron tayo para maging epektibo sa gawain ito. At samahan niyo po ako, basahin natin yung talata natin ngayong umaga sa Lucas chapter 10, verses 1 to 4. Pagkatapos nito, pumili ang Panginoon ng 72. Sila ay sinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ng mga nag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan, pagpadala siya ng mga mag-aani. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, balutan o sandalyas. Dakilang Diyos, papasalamat po kami sa iyong salita. Ang panalangin namin, Diyos, pangunahan mo kami sa pagkakabasa ng iyong salita at nawa po magkaroon kami ng kaliwanagan bawat isa sa amin sa kita ng Santong Espiritu, maunawaan namin ang napakahalaga pangangailangan ng bawat isa sa amin na dinadalangin namin ipagkaloob mo, Diyos, upang maging epektibo kami sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Salamat po. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. May 4 na katangian na mapapansin natin dito sa mga talata nating binasa.
Kasi naniniwala ko si Pastor Norman naka-ready na yung mga topic sa atin para turuan tayo how to evangelize. Pero kahit anong runong natin, kahit anong galing natin, kahit anong dami tayong seminar na attendan, kahit alam na alam natin, pero tayo kung di kumpleto sa ating saloobin, dama sa ating buhay, na yung mga katangian na sinabi ng Panginoon, hindi tayo mag-evangelize. Sabi na, bahala kayong buhay niyo. Diba? Wala tayong pakialam. Kaya dito, gusto kong dalhin tayo dun sa mga katangian. Nung pumili ang Panginoon sa 72, binili niya itong mga bagay na to. At gusto kong suriin natin upang nawa sa biyaya ng Panginoong Diyos, katokin niya ating mga puso. Gisingin niya ating mga ulirat. Yung mga natutulog nating mga espiritu na hindi naman tamad, pero yung wala tayong ganang mag-evangelize ba? Yan din yung prayer ko sa Lord. Naalala ko, iniiyak ko sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, patawarin mo ako kapag nanlamig ako sa pagbabahagi. Kasi nung bata-bata pa ako talagang init-init mo sa Panginoon. Sa jeep man, nakita mo yung mamang pagod. Sharean mo siya ng word of life. Sa school, nakita ko yung mga classmate ko. Nag-share ako. Pero ngayon, parang immune ka na. Nawa, sabi ko, Panginoon, mahabag ka po sa amin. Pakita mo muli, isingin mo ang aming ulirat, ang aming mga puso, ang aming mga buhay, upang madama namin ang kahalagahan ng pagbabahagi ng mabuting balita sa iba. At may 4 na katangian. Unang-una, manggagawa ng Panginoon, dapat may malasakit sa kapwa. Sabi dun sa talata, sabi ng Panginoon, marami ang aanihin, konti ang taga-ani. Ang Panginoong Yesus, sa tuwina, kapag ka nakikita niya yung karamihan, nakakaramdam siya ng pagmamahal, malasakit, compassion sa kanila. Nawa, ang Panginoon, ganun din, sa bawat isa sa atin, sa mundong ginagalawan natin, sana meron tayong compassion, malasakit, pagmamahal sa ating mga kasama. Nawa ay pakita sa atin ng Panginoon yun. Doon sa Luke chapter 9, tinawag ng Panginoon yung 12 at pinahayo niya yung 12. Makita mo ang Panginoon, ito din sinasabi, napakadami ng aanihin, konti yung taga-ani. Kasi talagang sukdulan dami ang dapat makarinig ng mabuting balita. Marami hindi nila naririnig ang mabuting balita. Maraming gustong makaalam ng katotohanan. Maraming tao sa panahon ngayon, nangangailangan para rating sa kanila na mahal sila ng Panginoon. Sino magsasabi nito sa kanila? Kung dun sa mundo natin ginagalawan, wala tayong pakialam. Sa mga nakakasama natin, wala tayong malasakit. People need the Lord. People need the Lord. Yung Panginoon, pag nakita yung karamihan, meron siyang compassion Sa tingin ko, sa maraming mga Kristiyano sa panahon ngayon, ito yung wala. Pag tinitignan natin yung mga tao, parang tayo yung 12 alagad, yung tinuturuan sila ng Panginoon. Doon sa Luke 9, sabi ng mga alagad sa Panginoong Jesus, Panginoon, ang daming tao Sumusunod sa Panginoon. Uhaw sila sa salita ng buhay. Pero sabi ng alagad sa Panginoon, Panginoon, pauwiin mo na sila. Magugutom yan. Walang pagkain dito. Pauwiin mo na sila. Sabi ng Panginoon, hindi, pakainin natin sila. Ang layo. Pauwiin sa pakainin. Tayo, paano natin nakikita yung mundong ginagalawan natin? Istorbo.
hindi natin maramdaman na people need the Lord. Ang daming aanihin. Konti ang taga-ani. Daming aanihin. Konti ang ang Panginoon nakabayubay sa krus, nagtatawa yung mga tao sa Kanya. Pero ano nakita niya? And there are people, God has compassion. Sabi niya, Panginoon, patawarin mo po. Patawarin mo sila, hindi naiintindihan yung ginagawa nila. Ganyan ang Panginoon. Makita yung mga tao, mapapahamak ang mga tao. Mamatay sila. Hirap yung mga tao na bubuhay dito sa sanlibutan, lalo na wala ka sa Panginoon. Pinaglalaroan ka ni Satanas. Buhay mo, binababoy ng Satanas. Papahamak sila. At alam nyo ba, sa Panginoong Jesus, ang kahalagahan ng kaluluwa ko at kaluluwa ng bawat isa sa atin dito. Mas mahalaga yan kaysa sa buong mundo. Ganun pagbabalyo ng Lord sa bawat kaluluwa. For what does it profit a man if he gains the whole world? Napasa kanya yung buong mundo, but forfeits his soul. Pero yung kanyang kaluluwa ay mawala. Ganun ka-importante yung kaluluwa natin sa Panginoon. Ganun ka-importante yung kaluluwa ng mga tao sa paligid natin. Diyan, pamilya na nga natin yan. O kaibigan na nga natin. Markada na nga natin. Malungkot kung wala tayong pakialam. Kung mapahamak sila o hindi. Okay na tayo, Sunday, dito naman tayo sa church. Nandiyan si Pastor Norman Piprich. Ligtas tayo. Hallelujah. Praise God. Eh sila, wala tayong malasakit sa kanila. Never natin sasabihin sa kanila mabuting balita. Never. Bakit? Kaya tayo. Pero lahat ng tao sa mundo, kahit anong relihiyoso man yan o hindi, lahat ng tao, kung walang Kristo sa kanyang buhay, ay mapapahamak. Delikado sila. Hindi na nga sila enjoy sa buhay dito sa lupa. Puros problema na. Puros stress. Pagdating pa ng panahon, patay na nga sila dito sa lupa, paktay pa sa walang hanggan. And yet, kaibigan mo sila. O sana yung instrumento ng Diyos para sabihin sa kanilang mahal ka ng Diyos. Ang katotohanan na may tagapagligtas tayo. Noong last week, biglang may Google photo na, alam niyo yun, di ba, sa cellphone, biglang may lulusot na Google photo. Yung photo na yon, kasama ko si Sen, si Pastor Vince. Ito yung time na, ni Bless, yung tawag dito, yung Dibu ni Bless, doon sa clubhouse. Nakita niyo ba yung photo yon? Biglang sumulpot, biglang nagka-memory recall ka. Ito yung mga good old days. Biglang naalala ko. Si Bless 18 pa lang ngayon. Ngayon, professional na. Napawawa ko ang bilis ng buhay. Sabi ng Proverbs, life is like a vapor. Sa Tagalog, singaw. Parang singaw lang tayo. Dito. Ikaw nga nagpapatintero lang. Di ba, Brother Ray? Lalaro kayo, nahabol ka ng nanay mo noon. Na, matulog ka sa hapon. Kaya hindi ka natulog, may palo ka. Ikaw, noong bata ka pa, parang si Luis, nag-aaral kang magbisikleta. Tapos, ngayon, lolo ka na. Di ba, parang ang bilis ng buhay. Dati na, nag-aabang ka lang ng pasok ka sa school,
abang ka ng jeep o bus, papunta ka ng college. Ngayon wala, retired ka naman ngayon. Retired ka na. Ang buhay ang bilis, di ba? Di ba? Dati noon, nililigawan ka pa ni Raddy, ngayon, ang anak niya mag-aasawa na. Ang bilis. Kikwentuhan kami ni Brother Ray. Oh, eto na pala yung mga anak mo. Yung malalaki na pala, na-miss tuloy natin si na Perry, no? Na Hansel, mga malalaki na pala yan. Hindi na natin nakikita. Pero ganun kabilis ang buhay. Life is a bliss. Kami nga ni Sen, nung New Year, usap kami. Dahil dati nun, kasama namin si Hana. Ngayon, wala na. Si Hana, 3 na lang kami ni Jet. Sabi namin, tapos may nararamdaman pa kami. Isang araw, todas na tayo, Sen. Uwi na tayo sa tatay. That's the reality of life. It's a bliss. Pero mabuti na lang tayo, mga kapatid. May pag-asa. May pag-asa tayo. Kasi, pag wala ka na dito, dahil sa tiwala natin kay Kristo, walang karapat-dapat sa atin, biyaya ito ng Diyos na iligtas tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, na pagpatawad yung ating mga kasala dahil kay Kristo. At kung tayo man ay darating dun sa antungan ng buhay natin, pagkatapos ng buhay dito ay may buhay pang walang hanggan. May pag-asa tayo. Ito yung sabi ng Panginoon, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Mga kapatid, kung wala tayong malasakit sa kanila, ito yung mamimiss nila. Alam mo ba, ikaw lang yung tsansa ng Lord para abutin yung mga tao sa paligid mo. Hindi nga kilala ni Pastor yun. Diba? Walang nakakilala dyan, ikaw lang. Ikaw lang ang instrumento ng Lord. Pero kung hindi ka may malasakit sa kanila, wala kang pagmamahal, totoong compassion sa kanila, wala lang. Okay lang tayo. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon nung sinatawag niya yung 72, napakadaming aanihin. Ibig sabihin, ang puso ng isang Kristiyano, mananampalataya, dapat ito nakikita. Ang daming tao na kailangan ng Panginoon. People need the Lord. Kailangan nila ang Diyos. Hindi mo paparatingin ang pagmamahal ni Kristo, ang katotohanan ni Kristo sa kanila, malibang mahal mo sila. Kaya laging illustration ko nga, yung bahay nasusunog eh. Hindi mo pwede sabihin, nakakahiya naman. Gigisingin ko. Susunog yung bahay niya. Natutulog sila eh. Baka naman magising. Pero yun yung dapat gagawin natin, di ba? Kakaya ba yun? Lack of compassion on our part. Ayun yung una, na dapat natin, meron tayong tinataglay, meron dapat tayong compassion sa kanila. Dapat makita natin yung mga tao gaya ng pagtingin ng Panginoon sa kanila. God so loved the world, mga tao. He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish, but will have eternal life. Pangalawa, sabi dito ng Panginoon, ang manggagawa, ito yung dapat meron tayong saloobin. No? Yung una, dapat meron tayong malasakit sa kapwa. Pangalawa, dapat ang manggagawa ng Panginoon ay dapat marunong tayong manalangin. Nagpipray tayo. Lalo na sa work ng evangelism, hindi naman ito trabaho mo. This is the work of God. Tayo ay mga instrumento lang. Maraming gustong sumampalataya kay Kristo. Pero kulang ang nagsasabi sa kanila na katotohanan ni Kristo. Sabi ng Lord, idalangin mo na sa may-ari ng anihan, magpadala siya ng maraming manggagawa. At alam niyo ba na kapag tayo nanalangin, na ito nga, dapat maging bahagi ng pananalangin natin to araw-araw eh. Kasi si Jesus, prayer request mismo to eh. Pray.
Sabi ng Lord, ipag-pray mo. Parang tayo, pagka may prayer request tayo, ano ba ang prayer request natin? Lord, pagalingin mo ako. Lord, bigyan mo ako ng tinapay. Lord, bigyan mo ako magandang trabaho. Lord, bigyan mo akong gwapong boyfriend. Oh, Lord, bigyan mo ako ng magandang negosyo. Lord, paunlarin mo yung ginagawa ko. Yun, naging pengi noon. Naging si Jesus sa atin, naging pahingi noon, hindi Panginoon. Honest, sa prayer time natin. Nagkaroon ba tayo ng panahon na sabi natin, Lord, padala ka na mag-aani sa anihan. Dapat ito lagi natin. Pinag-pray. Ang sa sitwasyon ngayon ng maraming Kristiyano, kung susuriin mo, mas interesado lang sila dun sa sarili nila. Ano yung makuha nila sa Panginoon. Pero yung giving back to God, what God want them to do, medyo negative marami. Kasi interest nila, sarili lang. Pero ito, kung interest mo ay interest ng Panginoon, pagpipray mo na magpadala na taga-ani. Alam mo ba na pagka ikaw nagpipray ng ganito araw-araw, sasagutin ng Lord yan. Sagutin ng Lord yan. Sabi mo, Lord, padala ka ng mag-aani, ng manggagawa sa anihan. Yan yung prayer na sasagutin ng Lord. Alam mo kung sino yung papadala ng Lord? Alam na this. Ikaw din. Kaya wala siguro nag-pray na ganyan eh. Pero papadala ka ng Lord. At saka hindi lang ikaw, siyempre, papadala ng Lord yung iba pa para. Pero we need to pray this prayer kasi ito yung prayer ng Lord. Nung mga bata pa kami ni Sen, yan yung prayer namin ni Sen, magpadala ka Lord ng manggagawa. Kaya ang nangyari sa amin ni Sen, nung mga bata pa kami, hindi ko pa nga siya girlfriend doon eh. Nag-church planting na kami noon ni Sen. Sa kami sa Indang, pag tayo kami ng simbahan, tapos punta kami doon sa Bulacan, pag tayo kami ng simbahan. Mga dalaga pa siya, binata ko. Hindi pa kami mag-shoot up noon. Hindi pa kami mag-boyfriend. Pero kikita kami sa ilalim ng tulay ng Guadalupe, kung alam mo yun, Brother Ray. Hinihintay ko siya doon pagpunta na kami. Tuwing Sabado. Mga professional na kami. Monday to Friday, ang dami trabaho. Pag Saturday, sabi ni Sen, maglalaba pa siya sa umaga. Ako, senyorito naman sa bahay. Saturday, hapon, punta naman kami sa Indang. Overnight kami dun sa isang bahay doon. Tapos share kami ng gospel sa Sunday. Uwi namin Sunday. Kasi we prayed the prayer. Ano? Pray kayo? Pray nyo sa inyong quiet time. Lord, send workers. Makita mo, isa sa uunahin ng Lord na ipadala, ikaw. Kaya pagka sinagot ng Lord yung prayers natin, siguro next year, hindi na tayo kasya sa room. Diba? Sama natin sa prayer natin, ha? That God would send workers. Kaya sabi ko, nalulungkot ako yung pag nakikita ko na yung nababawasan mismo yung seal ko for evangelism. Kasi alam ko yung joy na sumusunod sa Panginoon. Alam ko yung saya at tuwa na makabahagi sa gawain ng Panginoon. Maraming Kristiyano, sad,
to cease. Sad sila kasi kulang sila sa bahaging ganito sa kanilang buhay. Hindi vibrant ang kanilang Christianity because kulang sila sa pagbabahagi. Sa totohanan lang, hindi mo kailangan ng maraming training para mag-share ka ng gospel. Ang kailangan lang, ikaw personally, naging totoo ang salvation sa iyo. Naranasan mo buong totoo ang kaligtasan. At dahil dito, pagka ikaw ay, kaya nga, bawat isang mananampalataya, tinawag ng Panginoon. Humayo kayo, pangaral niyo yung mabuting balita. Saan man kayo pumunta. Yun yung katotohanan doon. Naalala ko nung na born again ako, 3 months. Wala akong alam, John 3:16 lang. Nagtatawanan ako dun sa school. Pero ang lakas ng loob ko dahil sa tulong ng Panginoon. Kasi, masyadong malinaw sa akin yung pagkatawag na magbahagi. Kumuha ako ng sulat dun sa din namin. Sabi ko, mag-share ako ng gospel ganitong araw. Tuesday, Thursday pa. Pinuha ko dalawang araw sa chapel mismo ng namin, school. Yung din, binigyan naman ako ng permit. Kaya every Tuesday, Thursday, nandoon ako. Nagagalit yung ibang mga Katoliko kasi Catholic chapel yung ba't anong ginagawa ko doon nagpipreach. Mukha akong tanga, sa totoo lang. Nagtatawanan ako. May yung mga fraternity doon sa paligid. Paglalabas na ako, praise the Lord. Naiya naman ako siyempre, hindi naman makapalamukha ako nun. Pero sabi ko, Lord, this is for you. Pero alam nyo ba, yung simpleng ganong trabaho, isa sa bunga ng ministry ko doon, may church na siya sa Mindanao, ang laki ng church niya. Full-time siya doon. Looking back, ayun yung mga moments na I'm thankful to God na gamit ako doon sa ganong paraan. Ang tawag niya sa akin, tatay, dahil ako daw nag-share sa kanila ng gospel. Kapatid, sayang. May opportunity tayo na maging bahagi dito sa napakagandang gawain ng Panginoon. Inigising ko kayo. Bahagi ka dito. Isang araw, kita-kita kayo sa langit. Sabi niya, salamat. May malasakit ka sa akin. Salamat, nag-pray ka na magpadala ng Lord ng manggagawa. Pinadala ka para sa akin. Yung pamilya natin, alam nyo, hindi tayo maaring gamitin ng Lord mag-share sa kanila. Galit sila sa atin. Pero mag-pray tayo, magpadala ang Lord ng manggagawa para magbahagi sa kanila. Yan yung isang dahilan kung bakit ngayon sa prayer meeting natin, di ba? May mag-share ng gospel dun sa pamilya nyo. At least kung hindi man ikaw, epektibo, may ibang tao na pwedeng mag-share. Okay? So, dalawa yung nasabi natin. Una, dapat may malasakit ka sa kapwa. Pangalawa, marunong kang manalangin. Pangatlo, handa kang umarap sa panganib. Kasi sabi ng Lord, kayo papadala na parang tupa sa gitna ng asong gubat. You will be sent as sheep among the wolves. Delikado. Ang Panginoon, honest Hindi namin niya sinasabing walang problema. Ang sinasabi ng Panginoon, sigurado, may pag-uusig. Parte yan ng pagkatawag sa iyo. Kaya dapat handa ka dito. Ang mensahe mo ng pag-ibig at pagmamahal sa kapwa, maaring magresulta yan ng insulto at pangungutya sa iba. Sabi ng Lord, okay lang. Dapat ready ka lang. Kasi not all will accept your message. Very honest ang Panginoon. Sa totoo lang, yung 12 minus Judas, pinalta ni Matias, yung 12 except John, na martyr sila sa Panginoon. Itong 72, maaaring ganun din ang nangyari sa kanilang buhay. Ganun din yung 120 at maraming mga Kristiyano ang inusig dahil sa kanilang pananampalataya. Noong last week, nakapanood ako sa Fox News, may isang ini-interview, sabi ng interviewer, sino ba kasi nagkakagulo dun sa Middle East between Muslims and
may mga iba't ibang bahagi pa ng Muslim. Tinanong yung interviewer, sa buong mundo, sino bang persecuted talaga? Sino ba talaga yung pinahihirapan ng todo-todo? Sagot nung ini-interview, based sa kanyang data, Christians are the most persecuted of all the religion in the world. Tayo pa rin eh. Sabi nung interviewee, sa China lang, 100 million na persecute. Sa India, 75 million. Doon pa lang. Throughout the world, miski tayo, kapag nag-share tayo ng gospel, be ready din. Insulto tayo. Kaya siguro, takot yung iba mag-share dahil may insulto. Kasi part ng calling natin yun eh. And God, Jesus is honest about it. If we're serious about sharing the word of life, then be ready to face persecution. Kaya nga, parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat, sabi ng Panginoon. May danger. Kaya dapat maging matalino din tayo in sharing the gospel. Maging prayerful tayo, di ba sabi natin? And then matalino tayo how we can effectively share the gospel to others. Hindi naman sasadyain natin ay persecute tayo ng tao, di ba? Siyempre, kailangan din ng wisdom in doing God's work. Di ba? Ako naalala ko si Pastor Vince, nung nandito siya, gustong-gusto niya mag-preach ng gospel dun sa mga tao, sa area na informal settlers. Sinamahan ko yan si Pastor Vince. May picture kami, nag-preach siya sa ilalim ng hagdanan. Doon sa informal settler area yon. Pero bago ko dinala si Pastor Vince doon, dahil Amerikano, sinigurado ko naman, ligtas siya. Diba? Eh, mahirap naman pag namas ni Pastor Vince doon, may bukol o binato ng kung ano. Kaya sinigurado ko sa mga pupuntahan doon na okay naman. Yung sigurado na sige, go tayo. Minsan, dumalaw kami ni Pastor Vince kay Brother Ray. Si Brother Ray ay confined sa PGH. Dumalaw kami to pray for Brother Ray. Sasakay kami ng LRT. Si Pastor Vince yung first time yatang sumakay ng LRT nun. Sabi ko, yung wallet mo, medyo ingat lang kasi may siksikan dito. Kaya nung all throughout the trip, talagang siksikan. Lalo na papunta ng top. Pero yung gano'n naman, pwede naman nating ingatan yung sarili natin. Hindi natin sasadyain na persecute tayo. All throughout the trip, tinitignan ko si Pastor Vince, baka may dumidikit na kung ano. Kasi kung sasakay ka, Brother Ray, sa LRT ngayon, papaalalahanan ka lagi. Mag-ingat, mandurukot, di ba? Ang dami niya sumasabay. So, yung gano'n, ibig sabihin, hindi natin may kakaila na when we share the gospel, we'll be persecuted, may pag-uusig. Pero hindi naman natin dapat hanapin na usigin tayo, pahirapan tayo. Kailangan may wisdom din paano gagawin yung pagbabahagi ng mabuting balita. Amen ba doon? Naiintindihan niyo yung sinasabi ko? May matalino din tayo. Dapat kasama sa prayer natin, paano natin i-approach yung tao, kung kaibigan man natin yan, para effective tayo. Ako kahapon mangungutang ako kay Jet May pera yun, ako wala Pero bago ako mangutang, nag-pray ako. Lord, sabi ko, nahiya ako sa anak ko, pero mangungutang ako sa kanya. Sabi ko, nag-pray ko muna. Kataas ng prayer. Jet, sabi ko, pwede mo mag-share sa'yo ng problema. Sabi niya, ano po yun? Pwede mo mangungutang? Sige, magkano? Uy! Sinagot ng Lord agad. Sabi ko, tuwa lang ako kasi yung mga simpleng pangangailangan sa buhay, di ba? May sakit ka, pag-pray mo sa Lord, Lord, sana pagalingin mo. Ito pang napaka-importanting bagay ng pag-share ng gospel. Ba't hindi mo balutin ang panalangin itong gawain ito? Yan ang sinasabi ko kasi may pag-uusig na
sinabi ang Panginoon na mangyayari. Katunayan, historically, yan nga yung sinasabi natin. Maraming mga Kristiyano hanggang sa panahon natin ngayon ang patuloy na inuusig. Amen ba doon? Kasi yun yung pangatlo. So, tatlo na. Ito yung mga katangian na sinasabi natin, makikita natin dito sa pagkatawag ng 72 na dapat tinataglay. Unang-una, dapat siya ay mayroong malasakit sa kapwa. Pangalawa, siya ay dapat marunong manalangin. Pangatlo, dapat siya ay handang humarap sa panganib. Ito yung pang-apat, ang manggagawa ng Panginoon, may dapat buo ang pagtitiwala sa Diyos. Dapat nagtitiwala ka sa Diyos. Ang Diyos ang kasama mo sa lahat ng ginagawa mo. Kaya sabi ng Lord dito, huwag kayo magdala ng dalagyang pera, balutan, at sandalyas. Sabi dito ng Lord, ako mag-provide. Ako ang kasama nyo. Alam nyo ba dun sa Great Commission, may promise din ng Lord, sabi na, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral nyo mabuting balita. Pero sabi ng Lord, kasunod nun, minsan nakakalimutan natin, I will be with you until the end of the world. Nakakasama mong Lord. Kaya dapat tiwala ka na ang Diyos na kasama mo dito sa gawain ito at tiwala ka na ang Diyos ay tapat. Hindi kanya pababayaan. God is faithful. And God is a rewarder. Sabi dun sa Mark chapter 10 verse 29. Kasi si Peter, sabi ni Peter, Panginoon, iniwan namin lahat para sa iyo. At ito yung response ng Lord kay Peter. Sabi ni Lord kay Peter, sumagot si Jesus, tandaan nyo, ang sino mang mag-iwan ng kanyang tahanan, o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin, sa magandang balita, sabi dun sa verse 30, listen to this very carefully, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Tama ba yung malinaw ang pagkabasa ko? Ulitin ko. Parang hindi malinaw. Tandaan nyo, ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan, o mga kapatid, o mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Ano yung mga iyon? Tahanan, kapatid, magulang, anak, lupain. I-bless tala tayo ng Lord. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, mga lupain. Kaya lang hindi natapos doon yung pagpapala ng Lord. Ngunit, may kalapit na pag-uusig. May kasamang persecution, honest ang Lord sa atin. Diba? Hindi ibig sabihin, hindi trouble-free. At sa panahong darating, hindi pa natapos ang pangako ng Lord. Sa darating na panahon, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Kita mo yung tao pala na magsusuko sa Panginoon at gagawin yung pinapagawa ng Lord, ay ibibless niya sa lifetime na ito at pagkatapos ay buhay na walang hanggan. Panalo o panalong panalo? Panalong panalo. You want to be a winner in this life? Obey the Lord. Follow His commandments. Alam niyo noong ilang taon na ba noong 1997 ata ito, may decision akong gagawin sa buhay. Kasi nung time na yon, kailan ba siya? 1996, 1995, 1997, nung ang CTC, nawalan kami ng pastor. Umattend kasi ako doon eh. Tapos nawala kaming pastor.
Mga 3 months pa lang ako nagko-commit dun sa CTC. Sabi ng mga naiwan doon na kung pwede, tumulong ako sa church gawain. Pwede ako magpastor. Dalawang concern ko nun sa Lord Sabi ko, Lord, kung tatanggapin ko tong hamong ito, sabi ko, paano na yung mga anak ko? Paano na yung asawa ko? Yun yung dalawang concern na sinabi ko sa Lord. Kasi yung mga anak ko noon, elementary pa lang. Hindi pa nga nag-aaral pa lang na papasok pa lang si Jet mag-aaral ng kinder. Tapos dahil sabi ko, kinonsulta ko yung kaibigan ko na gusto ko mag-full-time sa ministry. Diniscourage ako ng best friend ko. Sabi niya, Ray, isipin mo yung mga anak mo. Elementary pa lang. Walang pera dyan sa papasukin mo at baka makawawa yung pamilya mo. Tapos ang isa kong concern ko pa, si Sen. Kasi si Sen mo, yung time na yun, pinag-full time ko siya sa mga anak namin. Mag-alaga ka na lang, Sen, ng bata, sabi ko. Ako na magpo-provide sa'yo. Hanggang sa pagtanda mo, sabi niya, ako na magbibigay ng retirement. Yung dalawang concern ko. Kaya lang, nung pag magpo-full time ako, babalik ako kay Sen, sabihin ko, Sen, pasensya na. Yung pangako ko sa'yo, mukhang hindi ko matutupad. So, yun yung dalawang concern na pinag-pray ko sa Lord. Lord, sabi ko, tatanggapin ko yung hamon ng simbahan, maglingkod, pero dalawa tong concern na talagang muusig sa isip ko kasi pagka nagkamali ako dito sa gagawin ko, ang magsasuffer, hindi lang naman ako. Sila yung mga mahal ko sa buhay. Ano yun? Ilang years na yan? 25 years ago? Looking back, alam nyo, sa kabutihan ng Lord, yung dalawang anak ko, nag-graduate yan, college. Ang liit ng sweldo ng pastor Pero si Miriam pa yan. Exclusive pa. Tapos si Jet, mapuwa pa. Quarterms. Pagtapos namin. Tapos ngayon, sabi ko nga kanina, ang daming pera ng anak ko, doon ako nang umutang. Pinautang naman ako. So, tapat ang Lord. Sabi ni David, once I was young, now I'm old, but I have never seen a righteous man forsaken or his children begging bread. Hindi, ang sinasabi ko lang dito, hindi tayo matakot sa gagawin natin kasi tapat ang Diyos. Hindi man nakita ng mga tao sa paligid natin yan. Pero alam nyo, ang Diyos, markado yung buhay mo. Ito yung taong pagpapalain ko ng gusto. Tumatanda na si Sen. Pray ako. Iyak na ako sa Lord. Sabi ko, Lord, ito pang isa. Sawa ko, kawawa. Wala man lang pang Jollibee ito kasi pinatigil ko. Tapos wala akong perang pambigay sa kanya. Isang araw, bigla may tumawag sa kanya. Pinagre-report siya sa DSWD. Wala nang interview. Kilala siya nung pinag-report siya na magtrabaho doon. Yung record breaker ang Lord. Hindi dahil magaling si Sen. Siguro magaling nga din to si Sen. Pero mas magaling ang Lord sa kanya. Kuha niya every 2 years, promoted siya hanggang naging director siya. Kaya ngayon, may pension siya. Hindi galing sa akin, pero galing sa Diyos na matapat sa kanyang buhay. Kapatid, baka struggle ka ngayon sa buhay, parang ano yung pinaka-best life na pwedeng meron ako. Ito yun. Magtiwala tayo sa Lord. Paglingkuran natin siya. Ano mang estado meron tayo, pakita natin sa Panginoon na yung importante sa Kanya, yung kaluluwa, maraming taong napapahamak, importante din sa atin na kung paano niya tignan yung mga tao na minamahal niya, ganun din natin tinitignan yung mga tao sa paligid natin na minamahal ng Diyos. At tayo yung magiging instrumento ng Diyos para iparating sa kanila. Mahal kayo ng Panginoon. May tagapagligtas. At lalo na dun sa nawawala ng pag-asa. At nangangailangan ng buhay.
Nawa tayo yung maging instrumento. Pero kailangan apat na katangian ang taglay natin. May malasakit tayo sa kapwa natin. Nagpipray natin sa Lord, patuloy magpadala ng mag-aani sa kanyang anihan. Pangatlo, dapat ay handa tayo. Marap sa mga pag-uusig at pang-apat, buong buo dapat ang ating tiwala sa Lord. God is a rewarder. God is faithful. Kahit may mga pagkakataon na hindi tayo faithful. Baka mas maraming pagkakataon na hindi ako faithful sa Lord kaysa naging faithful ako sa Lord. Ayoko dun sa sharing na parang bidang-bida si Ray Parol. Sa totoo lang, ako'y pagaya ni Paul, masyadong makasalanan. I am the worst of sinners. Ang buhay ko hindi perfecto. Ako'y nag-struggle kagaya ng bawat isang taong nabubuhay sa sanlibutan sa kasalanan. Pero ang Diyos tapat. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Isang pribileyo para sa akin. In spite of who we are, God can challenge us to be His laborer in His vineyard. This is a special privilege from God. Hindi dahil ng mga santo, santa tayo. Hindi dahil tayo yung buhay na angat sa iba. Hindi dahil kung ano pa man, makasalanan din tayo, kagaya nila. Sabi nga ni Sen kanina, we are beggars, just telling other beggars where to find bread. Ganun tayo. Tayo yung mga patay sa kasalanan na gagamitin ng Diyos, sabihin dun sa ibang patay sa kasalanan kung saan makakasumpong ng buhay. And I pray, by God's grace, maging bahagi tayo nito. Hindi lang ngayon, kundi hanggang sa wakas ng ating buhay. Nasa dulo na rin kami. Natatanda na, super senior. Sabi ko nga, life is a bliss. Biro mo nun, naglalaro ako ng patintero. Nahabol ako ng nanay ko. Tapos, walang kabog-kabog. Maging professional na pala. Tapos nakapag-asawa. Pag may pamilya na. Tapos ngayon may apo na. Ano pang susunod? Alam niyo na. Alam na natin eh. Pero paano? Anong iwan mo dito? Anong legacy iwan mo sa kanila? At pagkatas ng buhay mo dito, paano na? Apat na katangian. Dawa, panalangin ko sa Lord magkaroon ng bawat isa. Palasakit sa kapwa, panalangin para sa manggagawa. Handang marap sa pag-uusig at buong-buong pagtitiwala sa katapatan ng Diyos. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa kang mabuting Diyos. We worship you, we praise you, we glorify your name. We say you are our God. Thank you for forgiving us our sins. We pray, Lord, yung napag-aralan namin, instill in us this Spirit, yung mga katangian na hinanap mo dun sa 72 na tinawag mo upang humaya. So that kagaya po nila, kami maging epektibo sa pangangaral ng iyong mabuting balita. Ito pang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.